Pag yung bakterya pumasok, didikit na siya dyan, tapos sisirain niya yung cell, tapos magkakaroon ng nana. Tumutulo at masakit, di ka makaihi. Alam mo na, yun. Alam mo na, oh. Oo, sakit yun. Ang problema lang sa babae, hindi ganyan kalala yung umpisa. Baka minsan pwedeng umakyat yan sa fallopian tube niya at magkaroon ng infection sa pelvis naman at hindi magkaanak. Pag meron ka nakita sa ari mo na medyo may konting sugat na matigas tapos hindi namang masakit, pakita ka na. Kasi pag tumagal yan, ang nangyayari, kumakalan sa buong katawan at kumakalan sa utak. Sa mga viewers po namin, konting reminder lang. Lahat po ng sineshare ni Dr. So dito ay informational lamang, di ba, Doc? Yes. Hindi ito pa yung medical na personalized. Hindi siya equivalent ng nagpakonsulta kayo. So, kung meron ho silang nararamdaman o tingin nila kailangan nila itong gamot na XYZ, kailangan ho magpatingin po kayo sa inyong doktor kasi po sila ang nakakaalam ng inyong medical history at kami nagbibigay ng dagdag kaalaman lamang. Magandang araw mga kababayan! Welcome sa isa na namang episode ng Medico.ph. Ako si Glenn, ang Managing Director, and with me today, of course, is our Medical Director, Dr. Anthony So. Doc, as usual, diretsahan tayo. Isa sa mga topic na laging sinesearch sa internet ng mga Pilipino pero ayaw nilang pinag-uusapan yung tinatawag na tulo na isang sexually transmitted infection. Doc, ano po ba itong tulo and gaano siya ka-common dito sa Pilipinas? Okay. Yung tulo, isang parte lang siya sa sexually transmitted infection. Mas maganda na ngayon eh. Dati, sexually transmitted disease. Ang sexually transmitted infection, ibig sabihin nun, lahat ng nangyayari sa kama or dahil sa sex nga, kung ano yung napasa, yun, sinasama lahat yan sa sexually transmitted infection. Basta lumipat from one person to another. Yes. So, ngayon, may bacteria, may virus, may parasite, may fungus. So, madami yon, madaming klase. Pinaka-common, bacteria saka virus. Alam na natin, ang kagandahan sa bacteria kasi siya, pag binigay mo ng antibiotic, namamatay. Ang virus, hindi na mamatay. Nagbibigay tayo ng mga antiretroviral drugs, mga ganon. Humihina lang siya, pero bumabalik. So, ano yung mga bacteria? Yung mga gonorrhea, chlamydia, syphilis. Yon ang bacteria. Yung virus naman, herpes. Then, HIV. Human papilloma virus. Yun, yung mga virus. Sa kuluguho ito. Yun. Mamaya pag-usapan natin yun. Then, parasite. Yung parasite, yung mga kuto. So, yun, may kuto tayo sa buhok. Sa bata. Sa matatanda, may kuto rin sa buhok at sa baba. May buhok rin naman tayo sa baba. So, yung kuto na yun, kapag may ginagawa yung dalawang mag-asawa, pumapasa. Okay? Then, fungal, kapag medyo mahina na yung immune system mo, yung mga candida, mga gano'n. Yeast infection, Doc. Yes. Yung mga mushroom, yung mga gano'n, yung mga kabute, mga yon. Pero mga yeast. Kamag-anak lang nila. Yes. Hindi naman tutubuan ng kabute. Yun, malinaw. Mahirap yun. Okay. So, ito yung mga klase. May bacterial, viral, fungal, tsaka parasitic. Yes. San po doon yung alam natin na tulo na gonorrhea? Yun. Nasa bacteria siya. Okay. So, ngayon, swerte. Yung gonorrhea, treatable. Treatable siya. Hindi katulad ng mga iba na nakamamatay at walang gamot. Doc, ano po usually yung cause ng gonorrhea? Yun lang pagtatalik ba o pwedeng lumipat yan gamit ang ibang paraan? Yung Neisseria gonorrhea, bacteria siya sa pagtatalik lang. So, ang problema, sa anong paraan? Bahala ka na mag-imagine. Kung normal, o palikod, o bali-baliktad na eh. Bali-baliktad na. Bahala na kayo. Kung sirko, tuwad yan. Yun. So, kasi yung, kuwari, sa bibig natin, ang kutis ko, mas makapal naman ang kutis ko kaysa sa loob ng parte ng bunganga ko, yung mucosa. Yung organ natin, sa labas, yung sa loob naman, yung urethra, masakit yun eh, di ba? Yun, mabilis pasukan ng bakterya. Okay. Pati yung ari ng babae, vagina, di ba? Sa singit nga, masakit eh. Pag kinurot mo, pag sa loob pala, mas masakit. So, mas manipis kasi yung kudis eh. Pag yung bakterya pumasok, yun, didikit na siya dyan, tapos sisirain niya yung cell, tapos magkakaroon ng nana. Kaya nga, tawag dyan, tulo. So, pag dumami sila ng dumami, doon na ho magnanana. Then, meron pa nga, ang Neisseria gonorrhea sa mata. Sa mata? Mata. Paano yun, Doc? Kung na-infect ka sa baba, lumipat sa taas or diretso sa mata? Ayun, so,
Ikaw na mag-isip. Naku. Pwedeng pumutok, tapos tumama sa mata, or Oh my baka na-touch na yung bacteria, kinamot ang mata. Posible pala yun. Ang hirap naman magkatulo sa mata. Pwede ka mabulog doon daw. Oo, pwede ka mabulag Oh doon. my gosh. Tsaka masakit. Masakit sobra yon. Pero ang babae, napakaswerte. May mga iba nga hindi masakit. Tsaka minsan-minsan hindi halata. Sa lalaki mas Mas masakit. masakit sa lalaki. Oh my gosh. Okay. Sa bibig na mention nyo, Doc, posible rin? Posible rin. Eh di halatang halata ka nun na may tulo ka, Doc. Ay, dapat ka, tago ka na. Minsan-minsan, hindi na gamot. Nagkakaroon ng kalat yan. Yung sinasabi Buong mo. katawan. Buong katawan yon. Ang tawag dyan, disseminated gonorrhea. So, yun, mas nakamamatay na ba yung ganon, Doc? Pwede. 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 Kasi pumupunta na yan sa dugo, sa lymphatic system, yung kulay puti na dugo natin eh. Nagkakaroon na tayo ng yung mga lymph nodes natin. Kulani. Kulani dito sa singit. Tapos pwede pumunta sa atay natin. Tapos Yung bakterya. Tapos pwede rin sa puso. Nagkakaroon ng problema sa puso. Komplikasyon na Komplikasyon sa puso. Mm. Then, makikita mo yun to. Triad yan eh, triad. Meron siyang maculopapular rash na pula. Parang butlig, Doc? Butlig-butlig. Tapos, meron kang joint pains, arthralgia, masakit, septic arthritis, mga ganon. Tapos, may tendinitis. So, kung meron kang tatlong yun, naku, baka may bacteria ka, hindi mo lang napansin, then kumalat na, may yung mga tendons, mga tendons, tendinitis, masakit, tapos may butlik-butlik ka, then masakit ang joints mo, magpa-check up na po kayo. Okay. So, yun yung medyo mas malala na, Doc, no? Hindi na naka-confine sa ari. Yes. Nasa buong katawan na. Yes. So, Doc, siguro na-mention nyo yung mga sintomas na medyo malala na. Maaring may rash, may sakit sa joints. Pero, dun sa medyo nagsisimula pa lang, ano ho ba yung mga sintomas pag confined pa lang sa bandang ari? Ay, naku, masakit talaga yun. Tumutulo at masakit, di ka makaihi. Alam mo na, yun. Alam mo na, oo, masakit yun. Pupunta ka sa doktor. Hindi mo pwedeng tiisin lang na, Doc. Pero na-mention nyo sa babae. Sa babae, Minsan hindi. Mas hindi. Ako. Na-mention nung isa kong tropa dati, para daw umiihi ka ng bubog, sabi niya. Sakit. Grabe naman yun. So, hindi ko alam kung totoo yun, pero baka meron, wag naman sanang yung tunay na pangalan ginagamit nyo sa YouTube, pero kung nangyari na ho sa inyo, pwede nyo i-share ko sa comments kung totoo ba na parang umiihi ng bubog yung feeling ng metulo. So, aside doon, Doc, meron lalagnatin ka ho ba dito? May mga iba maglalagnat, may mga iba hindi. May mga iba hindi. Pero yung nana ho talaga Oo, tapos manghihina ka, matamlay ka, yun. Okay. Treatment, Doc. Unusually yung ginagamit na treatment and anong klaseng doktor pala yung dapat nating lapitan? Sa paglalaki, urologist po kayo, and sa babae, yung mga gynecologist. Okay. And yung treatment na typical ay ceftriaxone. Ito ay injection sa muscle. Injection mo, isang beses, pero ang dami na kasing yung gonorrhea na hindi na namamatay sa ceftriaxone. Ang ginagawa, sinasamahan pa ng azithromycin and or doxycycline. So medyo malalakas na antibiotic, Doc, ang gagamitin. Meron pa, susunod na topic natin chlamydia. Yun. So, pwede na rin tamaan yung chlamydia. Yung chlamydia ay bacterial na infection. Bacterial infection din siya. Na related sa tulo. Hindi na ako. May mga iba kasi sabay-sabay. AIDS na, pati parang kumbaga chapsuy na, naghalo-halo na. Sobrang dumi naman ng nakatalik mo no, Doc. Lahat meron na ipasa sa'yo. Saan mo nakukuha yun? Di alam mo na kung... kung maloko ka talaga. So yun, yung sa chlamydia naman, ito chlamydia, mas hindi ganyan kasakit, flu-like syndromes, tapos may konting sugat din sa are, may sugat din, pero sa babae din, minsan hindi mo alam kung nagkaroon ka ng infection o hindi. Ang problema lang sa babae, hindi ganyan kalala yung umpisa, baka minsan pwedeng umakyat yan sa fallopian tube niya. At magkaroon ng infection sa pelvis naman. At hindi magkaanak. Yun ang problema. Nako. So, iwas tayo. Which brings me to the topic, Doc. In terms of prevention, ano po bang pwede nating gawin dito? Okay. Ang prevention is siyempre condom. Pero hindi siya 100%. Kasi ito lang eh. Yung sa taas tabi, lang. Sa taas lang. Yung sa tabi, kung nadikit niya skin to skin, pupunta tayo ngayon sa herpes. I see. Sa herpes kasi, masakit naman. Ang herpes naman, alam mo yung balat, yung skin? Nilapnos mo, parang nilapnos. Ang tawag dyan, ulcer. Yun. Ito ulcer, dinikit ko sa skin mo, skin to skin, syempre, hindi naman lahat nakakondom eh. Correct. So, nakadikit yan, pagkakaroon ka rin.
Ito namang si herpes ay viral, di ba? Virus po yun, Mm. virus. So, tama ba ang chlamydia at ang gonorrhea nagagamot ng antibiotic? Itong Yes. herpes hindi? Hindi. Ah, Ang herpes is yun, masakit yun. Masakit at talagang, parang nakalaptos yung kutis mo. para bang singaw, Doc? Yun, Yung sakit singaw. yun, oo. Yung singaw maliit lang, Mm. lakihan mo konti. Ay, Diyos ko. Sa bibig pa lang ang sakit na ng singaw. Ayun. Paano pa kung doon? Yun. Ang gamot doon yung mga acyclovir, yung mga anti-viral gamot. Kaso lang, mawawala lang siya. Then, after a while, pag mahina ang system mo, babalik ulit. Pero mas mahina na. Doc, question pala. Nauna ko nang natanong yung gamot tsaka prevention. Pero paano ho ba nakukumpirma to? Kailangan po bang magpa-test? Oo, yun, sa tulo, swab test. Tapos yun, check nila kung may bacteria, kupulture nila. Sa hospital ho? Sa hospital po ginagawa? yun. Sa hospital. Okay, sige. Confidential naman to, di ba, Doc? Confidential yun, Mm. confidential. Sa Amerika nga, kahit na bata kasi mga 13, 14 sa Amerika, 15, di ba? Kahit hindi papaalaman ng doktor sa tatay-nanay. Ay, ganon? Oho, Kahit minor de edad? minor de edad, Mm. ititreat mo na hindi dapat malaman ng tatay-nanay kung ayaw ng bata. Yun lang. At least hindi ka nila susumbong sa tatay mo, hindi ka mauugulpi. Oh. Oo. Okay. Siguro ang best prevention na rin, Doc, maliban sa paggamit ng protection, wag tayong kung kani-kanino, Yes, that's number one. di ba? I mean, kung healthy naman ang girlfriend, boyfriend mo, or asawa mo, then walang fear ng Isa lang, isa lang. Oo. So, yung monogamous relationship, kaya sinabi ng New Testament yan di Yo. ba, Doc? Na, stick to one kasi pinoprotektahan ka rin talaga niya. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Meron pa po ba kayong gustong idagdag? Ngayon, Mm. so marami pa. Gawin natin yung syphilis. Syphilis. Oo. Bacterial din ho. Oh, galing. Syphilis, bacteria siya. So, napapagaling ng antibacterial. Alam mong gamot yan? Penicillin lang. Penicillin. Yung naman tinuturok. Tinuturok na. Tinuturok. Tapos, ang syphilis na yon, hindi masakit siya. Hindi siya masakit. Medyo gano'n lang siya. Hindi masakit. Pangit lang. Kaya nga hindi napapansin. Dahil hindi napapansin, nagkakaroon ng secondary syphilis, tapos magiging tertiary. Ang nangyayari, kumakalat na. Sa buong katawan. Kumakalat sa buong katawan. At kumakalat sa utak. Meningitis yun. Patay. Yun. Kaya nga, pag meron ka nakita sa ari mo na medyo may konting sugat na matigas, tapos hindi namang masakit, pakita ka na. Kasi pag tumagal yan, pwedeng kumalat, pumunta sa utak. Ngayon, pinagamot, lalong manghihina. Kasi dahil yung toxins, pagka gano'n, namamatay yung bacteria, di ba? Nagkakalat ng toxins, lalo nanghihina. Pero pag grabe na, lalo na pag grabe. Kaya nga, puntahan niyo yung urologist at gynecologist nyo kagad. Kung suspecha mo. Yes, sir. Yes, sir. And kung may nakatalik ka na, I guess hindi naman regular daw. Yun. Okay. Then, punta tayo ngayon sa HPV, Human Papilloma Virus. Ang Human Papilloma Virus naman, maraming types yan. So, merong type, sabihin natin type 1, papuntang kulugo. Merong type din, papuntang cancer. Yan lang. Oho. So, tsaka infection. Okay? So, ngayon, may vaccine yun. I think sa mga high school, no, Doc? Yes. Ibina-vaccinate Yes. yung batang babae. Yes. So, kasama na yun, mababawasan ang pagkaroon ninyong kulugo, kahit hindi naman kayo medyo sexually active, yung kulugo ang problema natin. Ngayon, kung may HPV na nakuha mo yung type na nagkakaroon ng infection, tapos nagkakaroon ng cancer, pangit kasi. Ang HPV sa microscope, ang tawag namin, ugly disease. Bakit, Doc? Ang pangit kasi sinisira talaga niya yung cells mo, ang pangit ng itsura. Yan lang. So kaya ngayon, dahil sa sobrang sira niya, nagkaka-cancer. Or tinan mo yung kulugo, gano'ng kaganda. Oo nga, no, Doc. Parang kulugo ng palaka. Kaya nga, kung may pagkakataon, kung talagang sexually active kang babae, pa-injection kayo ng HPV vaccine. Dahil cancer ba sa uterus? Cancer sa cervix. Sa cervix. After ng vagina ni cervix sa loob. Okay. Napakarami palang klase niyan. And then, Klase. yung sa fungal. Sa fungal, tanda natin, number 1 na problema natin ay HIV. HIV. Oo. Oo nga naman. AIDS. Well, Yung AIDS. nakakamatay. Oo. So, yung AIDS kasi, pag nahawa ng isang tao, okay, nakahawa, una wala namang sakit eh. Okay naman. Parang ubo-sipon lang eh. Ang AIDS kasi, inaaway niya yung immune system natin. Tapos, hihina tayo. Pero, yung mga bacteria, yung mga virus, pag malakas tayo, kayang-kaya nating awayin. Pati yung mga yeast, kayang-kaya nating awayin eh. Ang problema, humina yung immune system natin.
doon nagkakaroon ng AIDS. So kung meron kang parang fungal infections, patingin ka rin sa Yes. Okay. Oo. Ngayon, grabe yung mga medications ngayon. Pag yung heart, yung HAART, pag ininom mo, minsan hindi makita yung virus sa pag-check ng dugo. Ng HIV. Yes. Wow. So, maganda. Maganda at least. Oo. Kaya yung mga katulad ni na Magic Johnson, buhay pa, no? Dok? Oo. Healthy pa nga eh. So at least yung medisina, marami na talagang nagagawa, no, Dok? Ang mas maganda, wag mong i-deny sa sarili mo yung medisina, di ba? Pagka yung mga ibang tao ayaw magpatingin para hindi malaman yung sakit, pero lalala, may gamot naman pala. Tapos, confidential naman siya, tapos libre pa. Libre pa. Ang screening. Sa RITM ko ba ito? Number 1, siyempre RITM, number 1. Pero sa mga centers, may mga libreng ganun lang. Kahit na ordinary centers, laboratory. Pero siyempre yung sa government, libre. Okay. Dok, gaano ka-common itong tulo na gonorrhea and yung mga ibang STI? Okay. Ang STI sa statistics is 1 million. Sa agent, 15 years old hanggang 50 years old. So 1 million siya. Ngayon dumadami yon. Sa Quezon City, ang infection 1,500 plus ng 2021. Next year, dumami kaagad ng 56%, naging 2,500 plus. Malaki. Halos nagdoble, no? Oo. Then, AIDS doon, 3%. Kung sino papacheck up sa Quezon City, 3%. 3% ng populasyon or nung nagpa-check up? Nagpa-check up. Okay. So, malamang, akala niya, may tulo na ako. Siyempre, minsan, pag may tulo na, may iba-ibang mga partners na may AIDS na rin, naghalo-halo na. 3% ng nagpa-check up is may AIDS. Mas marami pa siguro, no, Doc? Yung hindi nagpapatingin. Yun. Kasi may mga iba, carrier. So, tapos may mga iba, self-medication na lang. Tapos, mas nakakaya kasi. Oo nga. May napanood pa nga ako sa Channel 7 yata to, Doc, yung mga babaeng sex worker na may tulo. Yung iba umiinom ng detergent eh. Yun ang paniwala nilang nakakalinis eh. Ewan ko Malinis yung tan niya. Oh my gosh. Malinis. Sa sobrang linis, nalason ka na. Anyway, super dami nating natutunan. Ang dami palang mga posibleng maging infection. Kumbaga, sabi nga nung isang taxi driver sa akin dati, nung bata-bata pa ako, sa Manila ako nagwo-work. Para napadaan kami sa Quezon Ave. Sabi niya, mahirap dyan. Maaring yung panandali ang ligaya habang buhay na pagdurusa. Sabi niya. Paano kaya nalaman no? Baka... marami siya sigurong mga nasasakay sa area na yon. Anyway, this has been Glenn, the Managing Director of Medico.ph. In behalf of my partner, Dr. Anthony So, ang aming Medical Director. Stay happy, stay healthy, and stay as good boys and girls para layo tayo sa mga STI. Bye-bye!